I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga best, Filipinos and OFW. Ayan, maging sa bansang Amerika ng mga kababayan natin, shout out po sa inyo. Ngayon mga kababayan, mayroon akong upload videos, updates. Ito, maganda ito. Pakinggan nyo ito ha. Kung nakikita nyo, ito po si Senator Marco E. Rubio, na ito po ay isa sa mga nominee ni incoming President Donald Trump bilang Secretary of State. Nako mga kababayan, taliwas po doon sa mga pinagkakalat na mga dilis sa social media na wala daw tulong ang administrasyon ni Trump sa bansang Pilipinas. Aba dyan po kayo nagkakamali. Malamang pag napanood nyo ito, medyo tataas ang kilay. Ngingiwi-ngiwi na naman ang mga dilis dyan, yun po ang pagkaakala nyo. Sapagkat mabait ang Pangulong Marcos Jr. Pakinggan nyo ito at basahin ko mamaya, okay? Yan po ang isa sa mga nominee bilang Secretary of State ni Donald Trump na si Senator Marco E. Rubio. Wow guys ito, pakinggan nyo, okay? There's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. Wow. And so if they want to destabilize the relationship, or they want to at least create some pathway for stabilization of our relationship with them, even as we remain engaged in global competition, and in some cases more adversarial than others, they really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines, because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. So leave Taiwan out of it for a moment and say it's the Philippines. Okay, in the last 48 hours, there's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. If, God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there, and we have obligations to them, the impact that will have on the entire globe, the impact that it will have on the entire globe is enormous, and that includes Europe. So they have a selfish, vested interest in seeking for the Chinese to curb their behaviors. I would also point to the Europe. Let's leave Taiwan out of it for a moment and say it's the Philippines. Okay, in the last 48 hours, there's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. If, God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there, and we have obligations to them, the impact that will have on the entire globe, the impact that it will have on the entire globe is enormous, and that includes Europe. So they have a selfish, vested interest in seeking for the Chinese to curb their behaviors. I would also point to the Europeans that what the Russians have done with Ukraine would not have been possible without the assistance of China, whether it's the sharing of technology or aid in evading sanctions or selling their oil in secondary markets. The Chinese have been hidden, but clear to everyone watching, partners in the Russian endeavor. Guys, napakinggan nyo yung sinabi ni Senator Marco Rubio ng Florida. Sabi sa inyo sa mga sinasabi ng mga dilis na walang suporta ang Trump government sa Pilipinas, doon po kayo nagkakamali. Ayan, malinaw naman siguro ang kanyang sinasabi. Well, I really wish that this Senator Marco Rubio will be a Secretary of State of new incoming President Donald Trump, mga besa. Medyo may katapangan nito, no? At maganda ang kanyang sinasabi, mga kababayan. Paano yan, mga dilis? Ano ang saloobin nyo, lalo na kay Attorney Harrieta? Yung mga pinagsasabi nyo, ay doon po kayo nagkakamali.
sapagkat si Pangulong Marcos Jr. ay napakabait na tao ito. Kaya ang Panginoon ay sumasa kanya at ginagabayan siya. Lahat ng mga malalaking bansa ay talagang kaibigan niya sa totoo lang, no? Alam niyo ang Pangulo, friend to all, enemy to none. Napakabait yan at magaling na peacemaker ito. I really wish that our Lord Jesus Christ will grant yung ating mga panalangin na siya po ang magiging ibig ko sabihin naway pagdating ng 27 to 28 ay magiging member ng UNSC ang Pilipinas at who knows, no? Ang Panginoon walang imposible sa kanya na ang si PBBM ay gagawing pinuno ng UNSC. Ay, magaling na peacemaker itong ating mahal na Pangulo, mga kababayan. At siguro nakikita ng maraming bansa ang kanyang kagalingan sa pamumuno, mga bes, at karangalan po ng Pilipinas yan pag nangyari yan, mga bes. Kaya ipagdasal natin, no? God is good all the time and walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ito, basahin ko guys, itong sinabi dito po ng ating source, no? Ito na. So yun guys, courtesy po ng Philippine Defense Force Forum. Sinabi dito, incoming Secretary of State Marco Rubio issues stern warning to China. Do not mess with the Philippines. Reaffirms unwavering U.S. commitments to the Philippines and the defense of its sovereignty. You see? Ano ngayon? Akala ko ba walang support ang Amerika sa bagong administrasyon ni Trump kay Pangulong Marcos Jr. sa Pilipinas? Yan ang hirap sa inyo eh. Masyado kayo nagpapakalit ng fake news. Ano? Ayan. Itapal nyo dyan sa mga face lock ninyo. You know guys, if you asking me if I'm a pro-US, of course I'm pro-US. Why? Kasi simple lang. 'Di ba? 1951 nagiging ally ang Amerika ng Pilipinas, no? Ngayon, kung bumabase kayo sa mga panahon, noong panahon pa, ay nagkaroon po ang problema, ang Pilipinas at ang Amerika, kalimutan nyo na po yun. Past is past, no? Iba ang panahon na noon at ibang panahon ngayon. Nasa makabagong panahon tayo, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Pero dahil sa 1951 na naging alay ang Amerika, no? Ang Pilipinas, nakikita nyo ba mga kababayan, ang Amerika ay nagkamkam ng isang isla sa Pilipinas? No, wala. Ang sa kanila lang, nandito po kanila ang mga kampo, no? Ang tinatawag na EDCA, walang problema. Kasi ang nakikita ko din naman, hindi naman po sila nauna sa gigirahin ng isang bansa. 'Di ba? Wala pa ako nakikita na sila ang nauuna. Ngayon, kung nung panahon pa, no, nung 1940s pa, correct me if I'm wrong, 'di ba pinulbos nila ang Hiroshima, Japan? Kasi kasalanan din po ng mga Hapon 'yun. Inatake nila ang Pearl Harbor ng Amerika, kaya gumanti lang, no? Ang Amerika kasi pag hiniling mo ang kanilang tulong, on the spot 'yan, tumutulong ang mga 'yan. Pero yung unahin mo silang kantiin ay sigurado magiging abo yung bansa mo. Kasi number 1 na pinakamalakas na depensa ang Amerika. Kaya naman sa pro-China ako. No, I'm not pro-China. Excuse me. Tingnan mo ang China. Tingnan mo ginawa nila. Mahilig sila magkamkam ng isla. Mahilig sila magpatayo without permission. Basta na lang magpatayo sila. Siguro mayroong involved yung dating pinuno. Kaya siguro nanghaharas sila sa Ayungin Shoal diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Sabi ko nga, wala naman sigurong dahilan. Mayroon sigurong dahilan kung bakit sila nanghaharas. Sabi nga ni dating Supreme Court Justice Carpio, isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Di ba? Ganyan sila gahaman sila. Kaya maraming galit sa kanila. Mahilig sila magkamkam. Ang taktika lang kasi nila, ang ginagawa nila mga kababayan is pautang sila ng pautang. Pautang ng pautang. Ngayon, pag hindi ka nakabayad, mai-embargo ang isa sa mga gusto nilang embarguhin.
Yan ganyan eh, mautak sila. Talaga sa totoo lang. Mayroon po ako nabasa. Ganyan ang style. Kaya nga, ang Pilipinas, mabuti kamo eh. Si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo. Ay kung hindi, tapos yung kadugo pa ni Judas ang pumalit, patay tayo. Matuluyan na mawala ang Ayungin Shoal. Ayan nga, pinaglaban ni Pangulong Marcos Jr. yan eh. Pinaglaban yan ng West Philippines kasi sakop ng economic zone natin, di ba? Kasi kagagawan niya ng mga ibang mga namahala, pinabayaan. Pinabayaan niya na maglalayag ang mga sikwa dyan. Ano ngayon? Sino ang nagpupursige na ipaglaban? Si Pangulong Marcos Jr. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito sa sinabi ni Senator Rubio, mga bes? Dahil dyan, basahin ko po yung mga nagko-comment, okay? Mahalin natin ang Pilipinas, 0 sa mga pro-China candidates, agay. China's strategy from the beginning until now is calculated. They won't shoot first as long as they can grab West Philippine Sea, West Philippine Sea without firing a single shot. They will go for it even if they lock the villain. What Philippines must do is to not budge nor stop from asserting its right in the area. Call on other nations for support of international law and the 2016 tribunal decision. At the same time, Philippines must have robust military alliance with other like-minded country, and at the same time, lawmakers must support the AFP modernization to make the Philippines defense credible. And with the funds, but no, China will not be always like this. Someday, they will use force and its military to grab these territories. Tama. Even if we have the world on our side. So, Filipinos cannot afford to have another China-leaking president sitting in Malacanang in 2028 or else we will again lose momentum. Yan ang sinasabi ko. Kaya guys, pakatandaan nyo yan. Magiging matalino kayo sa pumili. Kung tatakbo itong babaeng ito, sinisigurado ko sa inyo, maaring mangyayari itong sinasabi ng nagko-comment na ito. Sabi ko sa inyo Malacanang in 2010 or else, we will again lose momentum. Well, baka tuluyan talaga mawawala itong Ayungin Shoal or ang Palawan, kakamkamin na naman nila. Tayo, nasa kapangyarihan natin. Mga mamamayang Pilipino, majority ng Pilipino, maingat tayo sa pagpili ng tamang kandidato sa 2028. Malayo pa naman, pero mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Ayaw natin mangyari itong mga nangyayari sa nakaraan. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo, naglilinis siya ng unti-unti. At nabubunyag ang mga baho. Sumisingaw yung mga kabulukan ng mga nakaraan. Tuloy, like what happened in the last administration that give China free hand to do whatever they want to do in West Philippine Sea. That's correct. That resulted in the completion of all their artificial islands in the territory that past president have tried to proven. Yan, ang sakit nila. Mahilig sila magkamkam. Kasi minsan nasa pinuno din ng bansa ang may problema. Di ba pro-China ang nakaraang administrasyon? Huwag yung sabihin hindi. Bakit? Di ba yung nanay niya, pinangalanan, isa sa mga university ng Beijing, China? Yung mama ni Digong, lula ni Sara Duterte? Huwag yung sabihin hindi pro-China? Tama yung sinabi niya, napaka-open hands. Dating Pangulong Digong sa mga tsikwa, tingnan nyo ang nangyari. Patayo ng pugo dito, pugo doon, pugo dito, pugo din ngayon, alam nyo mga kababayan, humihinto na yung mga nag-i-scam sa cellphone ko. Wala na nag-text. Mula nung in-announce si Pangulong Marcos Jr. na iban ang pugo sa buong Pilipinas. Wala na. Ang nagte-text na lang sa akin, GCash. Wala naman ako GCash. Tama yung sinasabi niya. Kaya maging maingat tayo. Kaya nga,
Sabi ko, ina-upload ko yung mga mahahalagang balita para ma-inform ang mamayang Pilipino para maging maingat sa susunod na eleksyon. Ah? Very well said. Itong nagko-comment, sino ba ito? Oh, yan na. Shimen Miyamoto Musashi. Aba? Ano ito guys, ha? Parang Japanese ito. Ay, shoutout naman po sa kanya. Shimen Miyamoto Musashi Arigato. Oh, yan. Yun lang alam ko. Tama. Tama po yan. Tama yung kanyang sinasabi. Kaya iupo natin yung talagang kayang ipagtanggol ang bansang Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas tulad ni Pangulong Marcos Jr. Tapos sasabihin nyo nga, weak leader. Ay, ganun ba? Ganun ba ang weak leader na pumupunta sa international forum na pinaglalandakan at pinapanawagan sa buong mundo na ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal ay sakop ng economic zone ng bansang Pilipinas, na sinasabi niya nanalo kami noong 2016 at arbitral award na yan. So, ibig sabihin sa amin, natalo ang China. Pero itong bansang China naman, ang ginagawa, pinipilit na sa kanila. Ang titigas ng ulo. Kaya maraming galit kasi sa pag-uugali nila. Sa totoo lang. O, yan pa iba. Yung pro-China dyan, gusto ata, binubuli lang ang Pinoy. Is sure ako, puro DDFs, mga yan. Ubab. Ay, mayroon pang friend na binubuli. Yan. DDS left the group. Agoy. Those are very reassuring words from our ally, friend, and to some extent our family. You see, ako, tagal na ako magiging siyempre, doon ang binabase ko kasi ang US hindi naman talaga nagkamkam ng mga isla. Nandito yung mga kampo nila. Bakit? Ginagatungan ba tayo? Ginagatungan tayo sa mga isla natin? Kinamkam ba nila? Hindi. Ayan DDS will be angry. Agay. Sasot and Dutae left the group. Kung magkaroon ng gera, ang kawawa ay ang mahihirap na mga Pilipino. Mga kababayan, matagal na nandito ang Amerika sa Pilipinas. Kahit wala pa si Pangulong Marcos Jr. Nandito yung mga kampo nila, di ba, sa Subic Bay? Correct me if I'm wrong. Nagkaroon ba ng kagirahan? Wala. Di ba walang kagirahan? Kasi hindi naman talaga sila nauuna sa gera. Unless pag kinantian mo sila. Kinantian mo sila, natural. Papasok ang mga yan. Ngayon, pag hiniling mo ang tulong nila, halimbawa na lang, gigira itong bansang China, na walang ginawa kundi kumbaga binubuli tayo. Walang ginawa kundi binubuli ng binubuli. Tapos may nangyayari sa atin. Hindi naman po pwede yun. Yun ang mahirap. Hindi pwede. Lalaban at lalaban tayo. Hanggat maaari naman, sabi ni Pangulong Marcos Jr., ayaw niya ng gera. Didaan niya sa diplomatic protest. Totoo naman yun. Maganda naman yung kanyang pamamaraan. Ayaw niya. Still friend pa rin niya ang China. Kaso lang ito, di ba pumunta ng China si Pangulong Marcos Jr.? Nakiusap siya doon. Yung usapan nila ni Che. Sinunod ba? Wala. Yan ang hirap, no? Ayan, So, yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? So, yun mga bes, ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, and babush. God bless Philippines.